That's never been a secret. But no trese yet. No trese yet. Physically, wala. Oh. Walang sapat na boto, yan ho ang sabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga nagpapaugong ng regodon sa Senado. Dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang video nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles kaugnay sa dalawang impeachment complaint na hinihain laban dito kay Vice President Sara Duterte. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Game! It's rumors until it's there, di ba? There's always discussions. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with Crispy Soto as the leader, sir? No, we're in the minority. Uh-huh. So of course, we want to be in the majority. Narinig nyo ho yun mga kababayan ha. As of today, yung 13 hindi pa present dito. Pero base sa ating nakikita, ika nga ang pagpihit ng tadhana dyan sa Senado, malapit na hong magkapalitan ng Senate President. Sa tingin natin, malapit na yan. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's the direction that's important So to us sa minority. ongoing ang pag-uusap Maraming para discussions. para mapalitan yung leadership, sir? All kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction? Kamusta yung leadership? Makakatrese ba? That's never been a secret. But no trese yet. No trese yet. Physically, wala. Oh. Physically, wala. Naku, matindi. Physically, wala. Naku po. Saan ba kasi nagpupunta yung 13, Senator Alan? Pambihira. Physically, wala. Pero eto mga kababayan, nagsalita na rin ho kasi si Tuta Soto. Dito kumbaga kakargahan na niya. Kakargahan na niya kung sakaling matanggal siya, heto ang mga posibleng dahilan na ika nga sasabihin niya. Pakinggan niyo ho mga kababayan. I don't think so. I don't think so. Pero kita ho natin sa ika nga sa aurahan nitong si Tuta Soto, naramdam na rin niya na marami sa mga kasama niya dyan sa Senado hindi na ho natutuwa sa mga kabalbalang pinagsasabi niya at pinaggagawa niya. Ang direksyon ho kasi malinaw malinaw ang direksyon ng Senado. Ang direksyon ng Senado ngayon, lahat gagawin nila para hindi maging presidente si VP Sara. Lahat gagawin nila para hindi mapunta sa Malacanang at dito kay Martin Romualdez ang issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan ang direksyon ng Senado natin ngayong mga panahon na to. At ang malinaw dito, patuloy ang pagpapakaaso nitong si Ping Lacson at nitong si Tuta Soto kay Marcos Jr. dahil sa dami ng Pangulo, siya lang siguro nabubulan itong dalawang unggoy na to. At hindi naman hulingin sa kaalaman ng karamihan, yung dalawang senador na yan, di umano, hawak ng mga oligarko. Especially yung pikon na bilyonaryo na nangkakaso. Siya daw ho ang may hawak sa dalawa na yan. Kaya kung anong gusto ng boss nilang oligarko, yun ang magiging takbo ng Senado. Grabe no, House of Representatives, di umano, nakikialam yung bilyonaryo na yun. Tapos dito sa Senado, ang mga usap-usapan, ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng Senado, hawak sa liing ng bilyonaryo na yan. Kaya di rin ho tayo nagtataka. Kung halimbawa yung nanggigipit doon sa mga senador na nakakulong ngayon, doon sa mga pinagpaplanuhang ikulong, hindi ho tayo magtataka kung ang nasa likod nung mga galaw na yon yung ding mga oligarko. Walang ganon. Wala akong nakikita, wala akong narinig na dissatisfaction. Wala daw ho siyang naririnig na dissatisfaction. Baka baka yung pera pinantatanggal mo ng tutuloy kaya nabingi ka na. Baka yung pera, yung bulto-bultong pera ipinantatake mo sa tainga mo kaya hindi mo naririnig yung dissatisfaction. Pantake mo sa bayan ng Pilipino. Hindi mo
yung ano nyo ba, yung PR mo ba, hindi nila tinitimpla yung damdamin na sambayan ng Pilipino sa social media? Hindi ba nila tinitimpla? Hindi mga trolls kasi marami na ho ngayong social listening tool kung tawagin. Meron na hong gano'n, yung merong mga application, software, sa AI, yung kumbaga, lahat ng, kunyari, nagbigay ka ng paksa dyan, nagbigay ka ng pangalan dyan, lahat ng comment, posting, kumbaga, ililikumin niya yan. At mafi-filter dyan yung mga malicious, yung paulit-ulit ang comment, yung mga trolls, kumbaga nakaano yan, na-filter na kung alin yung mga legitimate, tapos yung mga komento na galing sa trolls. Wala ba kayong ganong tool ng mga PR mo? Mag-hair ka. Kasi anak ng toka, lahat na lang ng post, mantakin mo pati sa mainstream media, yung mga tao minumura ka na. Ngayon, kung tanong mo dissatisfaction, wala kang nakikita. Baka yung pera ng mga oligarko at ng boss nyo sa Malacanang, nakaganyan sa yung tenga, kaya wala kang marinig, langya ka. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Ano, mahigpit? Saan mahigpit? Mahigpit ka sa mga kalaban ng administrasyon. Kagaya kay VP Sara. Sa mga taga-oposisyon, minority ng Senado, mahigpit ka. Pero kahit anong kababuyang sabihin, noong mga kasamahan mo dyan, basta nasa majority at susuportahan ka kung sakali magkapalitan, okay lang. Mahigpit lang ho yan sa mga minority. Di ba? Ganyan ho yan si Tutas ho to Mahigpit sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam Mahigpit daw siya sa budget, sabay tao niya, urur, anong, ang daming nakalusot na insertion. Mahigpit siya. Ano bang nabago sa 2025 versus 2026 budget? Nabago lang ang itsura ng mga unprogrammed appropriation. Kung dati kitang-kita kung saan dinalagay ang pagnanakaw nitong mga congressman na to at mga taga Malacanang, ngayon binago na. Linagay na doon sa farm to market road na ngayon. Kung yung mukha ng insertion dati, nasa unprogrammed appropriation, ngayong mga panahon na to, nasa farm to pocket road na. Langya ka, linoloko nyo sambayan ng Pilipino Mahigpit ka sa insertion. Natural, obvious na pagka nag-insert sila, mahuhuli sila. At hindi nyo gugustuhin mangyari yun. Kaya ang papalabas nyo sa sambayan ng Pilipino, naghihigpit kayo, gayong iniba yun na ang pangalan, yung nanakawin ng mga politiko ngayon sa ating bayan. Huwag nyo kaming ururin. Tuta, Soto naman. SP na hindi masaya sa liderato ninyo. Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Masaya, nagpapaparty ba sila araw-araw dyan? O baka kumpleto bayad, kaya merong party lagi, kaya satisfy sila. Pero doon sa pamumuno bilang matinong Senate President, ano na to? Aso nga tawag sa'yo Kasi yung information. May chance ba? Sa tingin nyo ngayon? Well, I doubt it, but sanay ako dito I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, What do you say about the coup rumors during the weekend, SP? wala naman. Wala nakarating sa akin na ganun. Ang nakakarating na sa akin is kikwento. Hindi, nasa na ho yan mga kababayan. Pagka, ang tawag dito, pagka maingay na merong rumor, merong palitan, tahimik ho, hindi ho yan lumalabas. Pero pagka, napansin din natin na pagka meron talagang usapin ng palitan, maingay ho yan. Pero pagka magkakagulatan na lang, biglang iba na. Kagaya nangyari kay Chis Escudero, di ba? Kinabukasan, iba na rin yung may hawak dyan sa Blue Ribbon. Nung papunta na kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr., kasi kung hindi ho nila tanggal itong si Senator Rodante Marcoleta, si VP Sara na presidente ngayong mga panahon. Nakarating na sa akin is kikwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun ang naririnig ko. May Sa nagsabi social po media, sinasabi first female Senate President daw, SP. May ganun bang nakarating sa inyo? Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba Hindi lang yun. Pinakamaraming fake news sa social media. But as far as your colleagues are concerned, Pero yung pag-graduate mo sa One Bull University, hindi yun?
Hindi fake news yun. Anak ng toka, pinakawalang kwentang naging senador. Hindi fake news yun. Yung tumanda na lang sa Senado, wala pa rin naiambag sa sambayan ng Pilipino. Hindi fake news yun, anak ng toka. Oo, maraming fake news sa social media. Pero yung mga nabanggit ko na yun, hindi kasama doon sa mga fake news sa social media. Sino yung senador na namuti na lang ang buhok, wala pa rin naiambag na matino sa sambayan ng Pilipino? Tuta Soto. Sino ngayong mga panahon na tong sino ang Senate President na nagpakaaso sa mga oligarko at mga bilyonaryo sa Malacanang? Tuta Soto. Wala na. Pagka yun ang mga argumento, tahimik yan. Tiglop yung mama. So, you think they're solid behind USP? Yeah, I think so. That's how I was informed by most of them. Kausap naman namin. We have a chat group. We talk to each other every now and then. We discuss Ano ba? some issues and some Meron bang loyalty check dyan sa chat group nyo? Pagka magbabago na timpla ng mga kasama mo, yung iiwan ka na sa ere. Meron bang ganon? Kaya naglagay ka ng chat group para nababantayan mo pagka kung sakaling i-oust ka na, ganon? Rules. Senate matters most of the time. So nagtanungan ba kayo dun sa chat group ninyo na kasama po ba tayo or what? Meron parang loyalty check sa chat group. Loyalty Wala check. naman. I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong sa akin din na ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. Mga litrato kami, hindi mo kami kasama dyan. Yung mga ganun. So, hindi na namin. So, ingay lang yun sa social media. Just took it with a grain of salt. Ingay lang po yun sa social media. Siguro, most probably. At baka merong nagbigay sa social media ng maring info at pinatulan. Pero sir, walang kumausap mo sa kanila, dun sa mga nakausap niyong majority senators. Mabuti pa sila tanungin mo. Dahil walang kumausap Yung sa akin. pagpapalit sa committee, Posibleng medyo merong hindi natutuwa sa pagpapalit ng chairmanship. Yung foreign relations, are we talking about? Posible yan, yes. And how were you addressing it, SP? Well, the majority is deciding, diba, it has decided that Senator Erwin Tulfo will be chairman of the Committee on Foreign Relations. I think we're doing it today. Sir, may i-offer ba ibang committee kay Senator Marcos? Hindi ko alam na si Senator Zubiri ang kausap niya. Pero inayawan na yung policy amendments, SP. Sa amin ni Mix. Okay, thank you. Thank you, SP! To ask the minority. ongoing Dito sa bahagi ng video natin na to, makibalita ho tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Kung ano sa tingin niya yung mga hiniaing kaninang umaga na impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Tuloy-tuloy na ho tayo mga kababayan. Wala na ho tayong maraming pasakali dito. Ika nga, re-recta ho tayo kay Atty. Trixie. Sa TikTok, huwag mong kakalimutan, tap. Karamihan ng mga nakikita ko ngayon ay mga hindi normally nakakasali or hindi hira ko nakikita sa regular natin na live paggabi. So maganda ito. Kagabi kasi nag-FAQs tayo on impeachment or on various topics. So kung mayroon kayong katanungan na sa tingin niyo maraming nagtatanong, i-bookmark nyo na lang po yung live namin kagabi na frequently asked questions. Pero tatanggap pa rin po kami ng mga ng mga katanungan. So, okay. So, okay, tama na nga yan. Sabi ni Thunder, baka naman scripted lahat yan. Ano pa nga ba? Hindi nyo ba narinig si Congressman Abante na nagsasabi na I would like to walk out. Nagpaalam pa. Usually, ang walk out, walk out. Diba? Panindigan mo. Pero ito, parang moro-moro. Sige, kunwari na lang galit siya na may sufficiency in form. Sabi niya, aksaya sa oras daw itong impeachment na ito. Okay. Sige. Saglit ha. Ronan? Could you get me some water, please? I forgot my thermos. Thank you. So,
So, of course, obviously, parang scripted na lang ito. Puro nakangiti, nagtatawa, nag-ano. Well, it's nice to see na hindi naman nila siniseryoso ito kasi yun naman ang pinaniniwalaan ng marami sa atin na ang ilang mga reklamo na i-file laban kay Pangulong Marcos ay tila final lamang para ma-inoculate siya, para malaganap or ma-institute yung 1-year ban. Makapag-umpisa, thank you, yung 1-year ban. So, sabi ni Ma'am Ligaya, aksaya kasi si BBM nila, pagka si VP Sara ang tiyaga nila. Truth. Pero, sige, maraming salamat kay Kenji at saka kay Harry Reyes. Huwag pong kakalimutan, tap naman po tayo dito sa sa ating TikTok. Okay? Ating shares. Maraming salamat sa mga gifters natin ngayong araw na ito. Pansinin na lang po na meron tayong gift goals ngayon. Sabi ni Ferdinand Teves, wala nang quality ang mga mambabata sa Pinas. Wala nang maipagmalaki sa ibang bansa. Samantala naman, mayroong 2 grupo rin na nag-file. Hi kay Hennessy, tsaka kay I Am Christine, maraming salamat po. So, 2 namang grupo ang nag-file ng reklamo ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Ang grupo na ito ay yung 45 miyembro ng militanteng mga grupo, yung mga dating Makabayan Bloc na mga mambabatas. Nag-file sila ng unang reklamo kaninang umaga at 8:40 a.m. at sumumpa sa harap ni House SecGen Cheloy Garafil. Hindi tinanggihan yung kanila. Tapos, matapos nun, mga at 10 o'clock or thereabouts, 10:12 a.m., 17 naman na civil society and religious group members ang nag-file ng kanilang reklamo. So, dun sa unang grupo, ang endorsers nila ay si Party List Representative Antonio Tino at si Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Okay. Samantalang dun sa mga mga civil society groups, Mamamayang Liberal Party List Laila De Lima at Akbayan Party List Percy Sendanya ang nag-endorse ng ikalawang reklamo. So sa back-to-back filing ng mga reklamo laban sa kay VP Inday, hindi pa naman tayo iintayin natin kung kailan ito ikakalendaryo kasi may 10 araw. Okay. So, maraming nagtatanong, kaya nag-live tayo ngayong araw nito. Maraming mga katanungan kung bakit February 2 pa lang nakapag-file na ang ibang itong mga grupo na ito. Pero ang sabi dun sa unang desisyon ng Korte Suprema, February 6 pa pwede siyang filean. Ayon sa hukuman doon sa kaniyang decision on the motion for reconsideration, ang reckoning date is either January 14 or 15. Kasi dun yung fourth impeachment complaint, hindi mako-consider yon dahil void siya for being filed out of time. O ganito ang kwento. Dumating ang mga reklamo December 2, 14 at saka 19 doon sa SecGen. Pero si SecGen, hindi niya finorward doon kay House Speaker. At si House Speaker naman, nung natanggap, medyo paso na. Anyway, much later na. Ilang araw na ang nakalipas. Bago na i-file doon sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, yung 3 reklamo in-archive, pero ang binagtuunan ng pansin ay yung reklamo na final ng February 5, yung 4th impeachment complaint. Ngayon, kung ang 4th impeachment complaint ang iko-considera, then yun po ay February 6. Ngunit ang sabi ng Korte Suprema, void yung 4th impeachment complaint dahil nga filed out of time.
nag-umpisa na ang 1-year ban. So, bakit? December 2, 14 and 19, hindi ako nagkakamali, ay yung filing. So, nag-break ang House, kung di ako nagkakamali, ng 20. So, nag-reconvene ng 13 ng January. So, dahil naka 10 araw na at hindi nila na-forward sa Committee on Justice, then considered na terminated na, napasuhan na sila. So, doon magiging yung reckoning date. Doon nag-umpisa yung 1-year ban. Kasi hindi na siya matutuloy. So, ang 1-year ban is either 14 or 15. So, kinlaro ito ng Korte Suprema sa kanilang motion for kanilang decision on the motion for reconsideration na inihain ng ating mga kongresista. Okay? So, uulitin ko ha, hindi na po February 6 ang reckoning date, January 14 or 15 ang reckoning date. Kasi, kung 6, ibig sabihin, hindi void yung fourth impeachment complaint. Pero dahil void siya, kasi hindi inaksyonan yung unang 3. So, nung napaso na yung action doon, yun yung reckoning date, January 14. O, therefore, pwede nang i-file ang impeachment complaint at any time laban kay VP Inday. Ngayon, ano yung mga grounds? Inulit lang daw ayon doon sa press conference ni Kiko D, isa sa conveners ng Tindig, na mga nagre-reklamo dito sa second complaint, nag-file nitong second complaint. Maraming salamat kay Kenji. So, dun sa ang sabi nila, iniulit lang nila, pero alinsunod sa Korte Suprema, I think hindi na nila isinama yung mga acts that were committed prior to becoming Vice President. Okay, so yun po yung yun po yung nakikita namin na madalas na katanungan sa ngayon. Bakit February 2 pa lang nag-file na, samantalang February 6 dapat? Pero binago ito ng Korte Suprema dun sa kanilang desisyon sa motion for reconsideration. So, ngayon, pareho rin halos ang mga grounds para dun sa pagrereklamo. Yung alleged threats niya kay Presidente, yung confidential funds pa rin. Kasi doon parang graft and corruption tsaka mga betrayal of public trust yung mga yon. Yung alleged na pamimigay either sa DepEd ng mga envelope or pera, di umano. Ano pa ba? So, okay. Tinatanong bakit napaaga masyadong atat na mabasura. Well, maaga yun final para maunahan nila yung mga reklamo na mag-i-inoculate lang, yung mga mahihinang reklamo. Inuna yun para kung merong mag-file ng mahinang reklamo, then baka ma-inoculate lang, baka mapasuhan sila. Pag yan ay finorward kaagad sa Committee on Justice, mapapasuhan yung mga gusto talaga ng impeachment. O naintindihan niyo yon, bakit sila nagfa-file ng maaga? Okay. Bakit kailangan fina-file ng maaga? Bakit gusto ng mga grupo na to? February pa lang, yung as soon as lumabas yung decision ng Korte Suprema sa motion for reconsideration, nag-file na sila kagad para ma-prevent nila yung pag-file ng isang mahinang complaint na magsisilbing ma-vaccinate, kumbaga ma-inoculate ang Vice Presidente for a 1 year. At since 2027 na yon, mahihirapan na makapag-kumbinsi sa Kongreso na mag-impeach next year kasi masyadong malapit na sa eleksyon.
Bakit kailangan may endorsement ng, mali. Ito. Bakit kailangan ng endorsement? Sabi ni Ben, endorser na congressman, nasa saligang batas po yun. Mostly kasi kailangan ng endorsement ng Kongreso because it can only be initiated by Congress. Yung sila lang po ang allowed, hindi po pwedeng private complainant. So para mayroong kailangan i-adopt ng kongresista yung reklamong pribado. If the HOR pushes through with their plan to amend their impeachment rules, mag-a-apply pa rin ba ang new rules na yon dito sa case ng Makabayan given na nauna na? Hindi na po kasi rules must be prospective in nature. Sabi ni Ghost, kailangan ba mapatunayan lahat ng mga charges? Hindi po. Pwedeng isa lang charge ang mapatunayan at yun ang isusulong sa Senado. Okay, may mga nagtatanong, valid pa rin ba kung the same yung charges from last year? Sabi ng Korte Suprema, hindi naman nila inaabsuelto si VP Inday kasi hindi umakyat sa kanila yung merito ng kaso, meaning yung charges themselves. Ang umakyat sa kanila ay yung procedure. Dahil nga, walang due process. And what is the due process here? Procedural due process. Hindi sila sumunod. Halimbawa, ano yung binoboto ng mga congressman kung wala silang kopya ng articles of impeachment? Ano ang basis ng decision nila for impeachment kung hindi nila tinignan yung ebidensya? Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na tanungin si VP Inday. Hindi nabigyan ng pagkakataon si VP Inday ng pagkakataon na maka-reply. Mabigay yung kanyang side. So ito ay mga violations ng due process. Hindi tinalakay ng hukuman yung merits, yung mga charges. Kung kaya, pwede namang ulitin yun. So that will be determined naman by evidence. So kailangan gawin ito ng maayos ng Kongreso. Or else, madidismiss lang rin yan. Baka pumasok na naman ang Korte Suprema. Sa Commission of Justices. Ano po yung Commission of Justices? Hindi ko po naiintindihan kung ano yung tinutukoy ninyo na Commission of Justices. Sabi ni Strictly, maunahan sila ng mas mahinang kaso as if napakalakas ng grounds ng final nila ngayon. Kung Confi Fund pa din ang issue, will COA releasing their audit results put a stop sa lahat niyan? Yes, actually. It will be the most solid evidence that there is no misuse of funds or mahihirapan na silang i-argue na may misuse pa rin kung iklaro yan ng ng COA. Sabi ni Rafaida, grabe nagmamadali Makabayan Black, wala naman silang malakas na ebidensya. Well, they're counting on political momentum. Last year, di ba, isa sila doon sa mga nag-file ng reklamo na in-archive. Yung ika-apat na impeachment complaint na hindi natin alam kung saan nanggaling, ay yun ang pinaunlakan ng Kongreso, ng House of Representatives. So, ngayon, sila naman ang bida. Ito yung issue. Well, ito ang nakikita natin na dapat natin babantayan. Pagbobotohan pa rin yan Pagbobotohan yan ng Committee on Justice, pagbobotohan yan ng plenaryo. So, titignan natin kung kung willing pa ang mga kongresista na ihatid sa Senado itong mga reklamong ito. Hindi pa po. Sabi niya, nag-file sila today, sabi ni Sin, ng impeachment complaint versus VPISD. Does it mean it's already initiated? Hindi pa po.
for purposes of the 1-year ban, kailangan ma-forward siya to the Committee on Justice. So wala pa nga, hindi pa nga umaabot sa plenaryo. So ibig sabihin, hindi pa yan nauumpisahan. Hindi pa yan initiated for purposes of the 1-year ban. Sabi ni Artuano, ano masasabi mo kay fake congressman? Sasabihin niya hindi taxpayer yung mga nagre-reklamo ay gumagastos sila sa lahat ng bagay na taxable. Unang-una, pangalanan niyo yung congressman. Tapos bigyan niyo sa akin yung konteksto kasi hindi ko po naiintindihan yung katanungan. Hindi ko yan napanood kung sakasakaling pinanood nyo yan. Sabi ni Salvi, nag-file ang kakampi ni BBM ng impeachment drama lang para di na siya ma-impeach. Oh, yes. Yun nga rin ang iniiwasan ng civil society groups at saka ng makabayan. Ano po ibig sabihin ng sufficient informed? Dapat sumunod sila sa requirements katulad ng ang mga naging desisyon dyan sa sufficiency informed, kailangan subscribe, kailangan nakatala doon yung grounds, nakalagay doon, o ano yung grounds? Yung grounds dapat na yung mga nandun sa saligang batas. Tapos mayroong tamang charge, tapos mayroong naka-attach na ebidensya. Hindi nila i-decide kung mabigat ang ebidensya o hindi. Sufficiency informed means andun lahat ng mga kailangan nakatala sa impeachment complaint yung mga requirements. Yes, I know, but kumpletuhin niyo po yung katanungan. Okay, kumpletuhin niyo yung katanungan. After February 6 po ba dapat? Hindi po. Inulit na namin yan kanina, paulit-ulit na namin sinagot yan. Sabi ng Supreme Court doon sa kanilang decision sa motion for reconsideration, kinlaro nila hindi February 6 yung reckoning date ng 1 year, January 14. Bakit po ayaw nilang tumigil at bakit di sa flood control ang focus? Ma'am, sa totoo lang, hindi ko na dapat sinasagot yan. Siguro naman naiintindihan nyo na politika na yan. Thank you kay Kenji. Huwag po munang maiba ng topic kasi ang topic natin ngayong araw na ito, yung impeachment. Sabi ni Willie, isa lang masabi ko kung sino ang pabor sa impeachment ni VP Sara Goodbye ang political career sa 2028. At hindi po nakakakalimot si VP. Pag ang congressman bumoboto sa impeachment ni Sara, delikado na mag-iisip sila. Sabi ni Ma'am Nelly, maraming salamat din po sa inyong gifts. Maraming salamat din kay I Am Christine. Sabi ni Ma'am Nelly, ako naniniluhod sa Diyos na huwag payagan ang pang-aabuso sa mga ng mga komunistang ito. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy ninyong pagdarasal. Malaking tulong po yan kay VP. Ay nagpasalamat dun sa kay Congressman Tim Kayton, nahubaran tuloy sa kanyang kasinungalingan. Ay, ganun ba? Wala kaming sinasadya doon. Yung mga katanungan namin, ordinaryong katanungan lang. Pero I suppose, ang inyong saloobin ay dahil sa kanyang mga kasagutan. Pero salamat din po at nanonood kayo. Thank you, Ma'am Nel ba? At saka kay Odi, maraming salamat po. At kay Miss Christine.
Hello kay Leo. Sorry po. Leo. Magandang umaga po. Sabi ni Rodrigo, bakit hindi mo nang ipunin ang mga ipina-file at isa-isahin lahat sa date? Pwede nang i-finalize ang filing. Hindi po ganun kasi ibig sabihin masyadong matitenga. At saka ang magde-decide ang Kongreso, pati dun sa sa date, sa kalendaryo, etc. Masyadong malaki yung panahon para abusuhin yan. Lalong-lalo na kung kunwari gusto nilang bitin-bitinin para there's something hanging over her head. Mamaya may lalapit na, anong gusto mo? Gusto mo ba na bawas yung boto ko, bilhin mo. Yung mga ganun. The faster, the better. Ganun talaga kahit sa mga legal proceedings. Hi kay Sir Leo. Ay, dito kami sa TikTok, madalas kami mag-live. Sabi ni Kim, yung mga nag-file ng party list halatang makakaliwa at galit na galit sa mga Duterte. Hindi naman din yata nila tinatago. Pero, unahan sila kanina. Sabi ni Ghost, this is like another usual day kay VP. Ilang taon na nila binabanatan, hindi pa rin mapabagsak. Habang tumatagal, lumiliit chances nila. Hi kay Sir Rick. Okay, tap naman po dyan para sa mga nanonood sa TikTok. Sabi ni Sim, nanonood kami ng The Spokes kapag andun kayo. Well, grateful na rin ako. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni okay, so alam ko si Kong Abante, ano yung konteksto ng pagsasabi niyang yon? Ano yung context? Bakit niya sinabi hindi naman taxpayers yung mga nag-file? Ano yung nangyari around that time? Bakit yun ang sinasabi niya? Bakit biglang naging issue ang taxpayers? Hindi naman siya requirement, private citizen lang. Kahit ano daw gawin nila kay VP, I embrace the saying, history of Marcos will repeat itself to the junior. Totoo po bang rumors na papalitan? Teka, ubusin muna natin ang katanungan sa impeachment. Wala na po bang katanungan sa impeachment? Kasi hirap ng patalon-talon eh. Makalusot po yung bagong impeachment against VP now, di ba? Hindi pa tapos yung 1 year. Tapos na po, January 14, nagbago ng kinlaro sa desisyon ng Korte Suprema sa motion for recon. Frequently asked question po yan. Oo nga, nakakatawa nga yung alleged walkout niya kasi may hirit siya na I want to walk out. Parang ganun. Pero nagpapatawa yata sila kasi tawanan naman lahat eh. Sabi ni Tej, Satli, confirming si Abante na NPA kasi sila kaya walang tax receipt mapakita. Hindi na po gumagamit ng community tax receipt sa pagsusumpa sa affidavit. National ID na po ang kailangan o kaya school ID, mga ganon. Thank you kay Justin. Sabi ni Marisa, habang papalapit ang 2028, lalo silang masipag mag-file ng impeachment kay VP. Last year na nila ito. Uy, sabi ni Nonem, watching habang nag-online class. Uy!
Sabi ni Daddy Ed, why are congressmen nowadays questioning the authority of the Supreme Court? Like they're not even lawyers. I think dala na lang po yan ng frustration nila dun sa decision. Kasi sa totoo lang, alam nyo, mame-measure nyo yung possibility na mapauunlakan itong next batch ng mga reklamo sa impeachment ni VP Inday by how frustrated the congressmen were. Kasi ang laki na ng nagastos, ang laki ng effort nila para maipasa yung impeachment niya last year. Okay. Mali sila dahil sa kamamadali nila hindi nila nabigyan ng respeto yung due process rights ni VP Inday. So ngayon, feeling ko alam nila that they don't have the numbers or malabo na or mahihirapan sila. Kaya ganyang katindi yung galit nila. According to Abante, taxpayers lang pwede mag-file ng impeachment. Wala naman pong nakalagay doon sa sa ligang batas na kailangan taxpayer ang mag-file. Sabi ni Jackson, magkano po kaya gasto sa impeachment trial? Baka mas mainam snap elections na lang. Suggestion lang para magkaalaman. Sabi ni Alan, lahat naman tayo taxpayers kasi nga merong VAT. Sabi ni Jonah H, pero sa palagay niyo, mai-impeach ba siya? Ang aga pa wala pang pinag-uusapan na hindi pa nag-uumpisa actually. Mag-uumpisa yan pag finorward yan sa Committee on Justice. Sabi ni Ma'am Marie, hindi ba nila naisip na may Kongpulong at Mayor Baste pa tayo? Kaya inevitable na ang Duterte ang susunod na president, kaya takot na takot sila. So, yeah, I'm sure they're not taking that into consideration. Wait. Don't serve. Wait. Later serve. Thank you. So, masyadong maaga si serve ngayon. Hindi pa yata na. Bagong ligo kasi. Sabi ni Ma'am Susan Keller, hey, Filipino kayo. Why do you need to remind us? Hindi naman namin nakakalimutan Hindi naman kami umaalis ng bansa permanently. Sabi ni sa lahat ng mga cringe na pinagsasabi po ni Abante, dapat magka-ethics complaint din siya. Alam nyo, may immunity pag sa kanyang speech in Congress. So, during the committee hearings, mga ganyan, sa mga debate, mayroon siya pong parliamentary immunity dyan. Sabi ni Rosaline, wala nang impeachment next year. Mahihirapan na kasi sila next year. Lalong-lalo na yung mga nag-i-impeach kay VP Inday. Magastos din yan at saka sa oras. Magastos sa oras at saka sa effort. To what extent may the House of Representatives constitutionally exercise its exclusive power when the alleged acts involve the President's discretionary? What do you mean to what extent? What extents are there? Well, they can exercise the exclusive power to initiate impeachment. Tapos, when the alleged acts involve the President's discretionary execution of powers. Ganito yan.
Okay, kung hindi siya ground for impeachment, unang-una, baka hindi na yan makakuha ng tamang boto. So, regardless of who is being impeached, wala tayong pakialam dyan. Pero, malinaw yung Constitution. Ito yung grounds for impeachment. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, high crimes, treason, graft and corruption. Kung hindi pumasok dun sa grounds na yun, hindi siya impeachment. So, alam nyo guys, people, I take your question literally ha. Kung ano yung binasa ko, nakasulat dyan, I will take it in its ordinary meaning. So kung hindi malinaw yung gagamitin ninyo na words, iba yung sagot na makukuha ninyo. Okay? Sabi ni Kim, andito ako sa Taiwan, nabubwisit na lang sa mga napapanood at nababasa ko sa balita dyan sa Pinas. Sabi ni Ma'am Cheryl, bakit snap? Mas magastos yun. May VP tayo, natural yung palit. Dapat si Adictus ang ma-impeach. Sinong nagsasabing snap elections? May nagsabi ba? Hindi ko po nakikita yung katanungan na yan. Pwede bang kasuhan ng mga congressman sa pumirma ng impeachment ni VP na hindi naman sinunod ang due process? Dapat managot din sila. Hindi po pwede. Kasi ang kaso, unang-una, is a civil case for grave abuse of discretion. So, ibig sabihin, posibleng maka-file ng damage suit si VP Inday, but do you honestly think that she will do that? No. And hindi po yan criminal case. Hindi po lahat ng paglalabag sa batas ay kasong kriminal. Nagiging criminal case yan pag may criminal law at may kaakibat na penalty. So kung kunwari, minsan yung mga ganyan, may mga batas tayo na prescriptive. Halimbawa, sasabihin na, okay, ito yung mga requirements for impeachment. Ganyan. Walang nakalagay doon na failure to comply with these requirements would subject the complainant, the congressman, whatever, to a fine of ganito or a prison term of ganyan. Kung walang nakaakibat na penalty na ganon, hindi siya criminal case. So, uulitin ko, hindi lahat ng paglalabag sa batas ay may parusa. Minsan, ang gagawin ng hukuman kapag grave abuse of discretion, babaliktarin niya yung decision mo. So, kung may mali siya, may damage yan, posibleng makasuhan sila ng civil suit. Pero criminal, kung walang batas yan na criminal, wala pong parusa yan. Ulitin ko, yan ang pinakamadalas na tanungin sa amin. Anong pwedeng kaso? Anong pwedeng parusa nila? Wala. Okay? It's a civil case. Pero pwedeng baliktarin yung kanilang desisyon. Sabi ni Ma'am Dina, mukhang sunog na naman yung rigo doon sa Senado pero umasa pa rin ako na masipa na yan si Tuta. Kung ma-impeach si Inday sa lower court at makonvict sa Senate, pwede po ba umapila si Inday sa Supreme Court o pwede mapardon ng President? Salamat po. Pardon. Si Harap kasi hindi na-impeach, kaya pwede siyang pardon. Ang pardon po ay para sa criminal cases. Meron ding administrative pardon para dun sa civil service, pero wala pa po tayong nakikitang president na pinardon yung sa impeachment. So, umapila sa Korte Suprema, depende kung yung apila ay tungkol uli dun sa mga violation ng due process, violation ng mga karapatan niya. Pero kung sa discretion, yung kanyang pag-convict, yan po ay talagang exclusive sa Senado at sa Kongreso. Kung grave abuse, mahihirapan pa rin.
Hindi. Sabi ni Rain, bakit nasa HOR pa si Kong Abante? Di po ba sabi ng Supreme Court unconstitutional pag-upo niya? Wala pong sinabing ganon. Wala pang desisyon yung kaso niya. Hindi ko nga nakita kung nag-file si Kong Joel Chua eh. So, wala pa pong ganon. Check natin. Ayan. Ay. Okay. Sabi ni CRTV, ano mangyari kung may constitutional crisis and what are the chances na magka-constitutional crisis? Alam niyo dito sa Pilipinas, ang constitutional crisis usually involves two branches of government, at least. So, constitutional crisis is a situation where yung branches of government, usually the executive, legislative, or judiciary, engage in a conflict that existing laws or the 87 Constitution cannot resolve. So deadlock. At dahil sa deadlock na yon ay hindi gumagalaw. Pwedeng magkaroon ng failure of services and so on. So please stop asking what are the chances kasi hindi po ako nasa posisyon mag-compute ng odds. Okay, next. Ano ba talaga totoo kay Tatay Diggs na ako kasi susokmed na makauwi pa? Okay, uulitin ko po ha. Kay Alvin kasi kayo magbabasa. Kay Alvin and Tourism o kaya doon sa amin. Unless may nagsabi, unless si VP Inday, okay, ang nagsabi na uuwi si Tatay Digong, wala pong ganyan. So, nalilito kayo kasi hindi, yung mga nababasa ninyo, talagang nililito kayo. Nagpa-publish sila ng mga peke na balita na ganyan. So, wag po kayong magbabasa sa kanila, i-block nyo yung mga sites na yun. Kasi yan ang literal na fake news. Ginagawa yata nila para masira ang loob ninyo. Sabi ni Day na umepal na naman si Carpio. Error daw, di daw judicial overreach. Ano take mo sa opinion? I don't issue an opinion and I don't have a take on everything. Hindi ako nag-agree na may overreach o may error ang Supreme Court kasi covered ng lahat. Lalong-lalo na yung rule. Okay, sinasabi gumawa daw ng rule ang Korte Suprema. Hindi. Ang gumawa ng rule Kongreso, sila yung nagsabi na aakyat sa sa Committee on Justice lahat ng modalities ng reklamo. Dati hindi yun ganun. So, ibig sabihin, kinlaro lang kung ano yung mga sinabi ng Kongreso. Ngayon, yung mga sinasabi nila, madami sa kanila, ay bunga ng frustration nila. Kasi kahit sabihin pa natin na tama sila, anong magagawa nila? Diba? Walang mas mataas na hukuman kesa sa Supreme Court. The case ends there. Lahat ng kaso natatapos. At alam yan ni Justice Carpio. Isa sa mga decisions, kung di ako nagkakamali, ay na siya mismo ang nag-decide o nag-vote ay yung isang desisyon na nagsasabing tama na mga MR, tama na yung pagre-raise ng panibagong mga issue dito at dito matatapos ang kaso, isang motion for reconsideration lang and that is it. All cases must come to an end. So yung mga so maiintindihan ninyo kung bakit yung mga whataboutism na mga ganyan ay walang patutunguhan. Ang design ng mga sinasabi nila, Justice Carpio and all that, are targeted at you. Tayo, yung mga botante, yung mga posibleng mga boboto kay VP Inday sa 2028, sinasabi nila na mali ang Korte Suprema so that to condition the minds
of the people na magduda sila, ay, baka ang Supreme Court pala, nagkakamali rin. Nagkamali sila dito, yung mga ganyan. Of course, nagkakamali ang mga mahistrado, tao yung mga yan. Pero in this case, galit lang sila. Dahil paano magiging mali ang 15 o 13 na mga justices? Walang sumalungat. Walang nagsabi na, uy, mali. Meron yatang concurring opinions pero walang dissenting. So, pero hindi naman po epal yan. Huwag niyo naman sabihin epal kasi may karapatan naman lahat magsalita at magpahayag. Hindi ba yan po ang advokasya natin dito? Na lahat dapat nakakapagsalita at dapat nasasabi natin lahat. Pati yung mga ideya na ayaw natin, yung mga kung anik-anik na sinasabi nila na ayaw natin, bahagi yan ng karapatan magsalita at magpahayag for so long as hindi siya nakakasira. Ayan na si Sir Berus, it's too early. So, lie down, Sir Berus. There you go. Ay, painting spell. Oh my goodness. Okay, you wait. Go to sleep. Sorry, dyan na naman si Sir. Sabi ni Man 8, good afternoon, happy Monday and impeachment day for both PBBM and OVP. Yep. Sabi ni RG Faron Gupit, may pag-asa ba na makalusot si Sara sa mga bagong impeachment case na yan? Unang-una, hindi yan bago. Inuulit lang yung mga charges. Pangalawa, nag-file ng criminal cases on these very same charges. Yung mga same people who are filing the impeachment case. So, magiging issue yan sa Korte Suprema. Tignan natin, kasi ang feeling ko, ganadong-ganado ka na matuloy yung impeachment ni Inday because you're hoping against hope na, na matatanggal si VP. Huwag ka munang magbilang ng mga manok mo. Sabi ni Daddy Red, Attorney Rowena said that Tatay Digong will never return home because he needs to face the due process. Hindi naman natin nakapapag-usapan na pink si Attorney Bing Guanzon, di ba? Pero pink siya. At sinasabi niya yan. She says she's pro-Duterte because they make sense. Pero she still is of the opinion na may pananagutan si PRD. Karamihan sa atin dito, wala. So it is up to you to decide that. It is up to you kung gusto mong palaganapin yung mga ganyang thoughts so that the DDS gets discouraged, di ba? That is up to you. Freedom of speech mo yan at freedom mo yan na maniwala. Pero sa ngayon, hindi pa nag-uumpisa ang pre-trial. Hindi pa natin nakikita ang ebidensya. Hindi pa natin alam kung saan patutungo to. At posibleng maraming magbago sa politika. I'm not saying na maa-absuelto siya or anything like that. What I'm saying is we have no basis for saying anything either way. Na absuelto siya o guilty siya. Kasi wala pa tayong nakikita kahit yung ebidensya na pinipresenta o ipipresenta ng mga nagre-reklamo. Okay, is it normal that different views on the one-year ban that lawyers have different? I heard on TV that needs clarification daw. It's a way to it's a way to make the case not final. Okay? Bakit? There is such a thing as a motion for clarificatory judgment. Okay? Pwedeng hingin ng House. Pakiklaro nga yung yung one-year ban. Pero kinlaro na kasi doon mismo sa decision ng hukuman on the motion for reconsideration.